Nagluto ako ng ginisang sitaw sa kamatis. Tanghali nga na naman, kaya nag-iisip nga na naman ako ng pupwede ngang malutong ulam. Bigla nga akong nag-crave ng ginisang sitaw sa kamatis, kaya napaisip nga akong pumunta sa farm. Meron nga kasing available na sitaw ngayon sa mga tanim, kaya yun na nga lang yung naisip kong lutuin. At yun nga, naabutan ko sila kuya na nag-harvest nga dito ng talong. At sinabi ko nga ditong kailangan ko ng sitaw dahil yun nga ang lulutuin namin for lunch, ay ako na nga yung inutusan niyang manguha dahil nga sa busy silang namimita. Kasama ko nga palang nagpunta dito si Kambal tsaka si tatay. Nagpahatid na nga lang ako kay tatay dahil kako nga ay saglit lang naman ako at para nga makaluto na rin ako agad-agad. Naglakad na nga ako papunta sa bandang itaas nga ng farm dahil doon nga nakatanim yung mga sitaw. Nanguha na nga rin ako ng basket ko dahil dito ko nga ilalagay yung mga mapipitas ko. Eto talaga yung ikinaganda nga ng meron kang sariling tanim na gulay. Bukod nga kasi sa pupwede mong ibenta yung mga bunga niya ay masarap nga din itong gulayin dahil nga sa ito ay sariwa. At kung mapapansin nyo nga ay parang maliit nga ito ang sitaw na kinukuhanan ko ay opo, tama po kayo dahil eto nga yung sitaw na turo kung tawagin nga nila. Eto nga yung variety ng sitaw na maiikse pero mabuto nga ang bunga. At para nga sa aming mga Ilocano ay tunay ngang masarap ang luto nito kapag ito nga'y iginisa mo sa bagoong na may kamatis. At lalo pang ang sasarap ito kapag meron siyang sahog na karne or yung iba sinasahogan din nila ito ng tinapa. Kaya nang pagkatapos ko na nga kumuha, inabutan ko naman ulit ngayon sila kuya nga na nagsasalansan nga netong mga talong. Sinasalansan na nga nila ito mula sa sakot, inaayos na nga nila ito ng tig 10 kilo. Kami naman ni tatay ay inmorian mi nga rudon dito yung utong nga todo in Ilocano. Inmorian in Tagalog, eto nga yung nililinis na namin yung sitaw tapos tinatanggal na namin yung magkabilaan netong dulo. At kung tatanungin nyo nga kung anong pinagkaiba netong sitaw na to dun sa sitaw na haba, ay opo, etong ang sitaw na turo ay matigas nga po yung balat neto. Pero meron din naman yung mga sitaw na turo na malambot at po pwede mo na nga rin kainin yung balat neto. Pagkatapos kinaming malinisan ni tata yung sitaw ay agad-agad na nga rin kaming umuwi para nga ito nga ay maluto. Hinugasan ko na nga agad eto pagkadating nga namin sa bahay. Pagkatapos ko nga hugasan ay sunod ko nga namang pinakuluan nga yung karne na sahog neto. Naglagay nga lang ako ng kaunting asin tapos inihanda ko na nga itong bawang sibuyas at etong ang kamatis. Inaantay ko na nga lamang kasi na maubos nga yung tubig nung pinapakuluan kong karne dahil mag-uumpisa na nga ako magisa. At nang malapit na nga maubos ang tubig nito ay naglagay na nga rin ako ng mantika. Pagkalagay ko nga ng mantika ay pinagilid ko nga muna yung mga karne dahil ilalagay ko na nga itong bawang at sibuyas. Niluto ko na nga lamang ng bahagya itong ang bawang at sibuyas dahil susunod ko na nga ilalagay itong ang kamatis. Lulutuin ko nga itong kamatis hanggang sa maging malambot na nga ang itsura nito. Ganon kasi ang gusto ngang luto ni Daddy V. Yun bang naigisa nga ng mabuti, yun ngang pula at hinog ng kamatis. At nang maabot ko na nga yung gusto kong luto ng kamatis ay inihalo ko na nga ito sa pinakuluan kong karne kanina. Okay, alam nyo na kung ano nga ang sahog niya itong ang sitaw na lulutuin ko. Sinunod ko na nga rin palang ilagay etong ang bagoong. Eto nga kasing sahog niya itong bagoong ang feeling ko nga magpapasarap sa ginisang sitaw sa kamatis. At nang maihalo ko na nga ito ng bahagya ay sunod ko na nga rin inilagay etong ang sitaw na turo. At habang ine-edit ko nga etong videong to ay napapaisip ako, meron pa kaya or ano pa kaya yung mga masarap ng luto ng ganitong klaseng sitaw. At sama pagkakataong ito nga pala ay nagdagdag ako ng kaunting tubig para kahit papano ay meron nga itong kaunting sabaw. At hindi nga talaga makukumpleto ang sarap nitong ang ginisang sitaw sa kamatis kung wala nga itong magic sarap. Kaya magic sarap, huy, baka naman. At sa mga oras na ito ay halos malapit na nga rin palang maluto hetong ang ginisang sitaw sa kamatis. Kaya agad-agad na nga akong nagsandok ng ulam namin para nga makakain na rin kami ng pananghalian. At habang ako nga ay nagsasandok ng aming ulam ay napaisip ako, ay nako, para nga ako na naman ay mapapalaba. Ewan ko, syempre masarap nga itong ulam ko at hindi ko nga rin alam kung ako nga lamang ang nakakaalam na masarap nga yung mga niluluto ko. At salamat nga ulit sa iyo kung nakaabot ka nga na naman dito sa dulo nga ng video ko. Dahil dyan, pwede mo ba akong sabayan? Alang arudon! Bayon!